Mga balitang makagam at teknolohiyang gawa ng Pilipino para sa mga Pilipino, ibibigay namin sa inyo ngayon na. Ito ang DOST Report at ako po si On Miranda, ang inyong kapatid sa Mabuhi. Magandang araw Pilipinas, isang maligayang bagong taon po sa ating lahat. Ngayon ay unang araw ng 2021 at kasama niyo pa rin po kami sa paghatid ng mga balik mula sa mundo ng agam at teknolohiya. Mula mismo sa nag-iisang kalim ng Department of Science and Technology, Secretary Fortunato Boy de la Pera. Magandang araw po, Sir Boy, at Happy New Year po. Isang makagaham na araw, Onin, at sa ating mga taga-subaybay. Manigong bagong taon sa ating lahat. Ayun. Sir Boy, sabi nga po nila, bagong taon, bagong buhay, pero siguro bago po tayo tumungo sa bagong taon, balikan po muna natin ang naging pakikipagsapalaran natin noong 2020. Alam po natin na naging sunod-sunod ang mga pagsubok at hamon na dumating sa atin noong nakarang taon. Tama ka, Onin. Isa sa naging suliranin natin ay ang COVID-19 pandemic. Hindi naging madali ang pagharap natin sa banta ng pandemya. Ngunit hindi tumitigil maski hanggang ngayon ang Department of Science and Technology sa pagsuporta sa paggawa ng sariling pananaliksik upang makatulong sa responsive na at recovery plan and strategies ng pamahalaan upang maibsan ang pasakit na dala ng COVID-19. At bukod diyan, hindi rin iniisang tabi ng DOST ang iba pa nitong mga programa. Okay, so siguro sa pagpasok natin sa bagong taon ay tama lamang na iulot ko yung summary ng mga nagawa natin noong 2020. At una-una na diyan sa listahan na yan ay ang pag-respond ng buong Department of Science and Technology at kanyang mga kapartner sa COVID-19 challenges. Nandyan yung mga aming gawain para maisaayos yung mga nagpaplanong mag-vaccine clinical trial sa Pilipinas. Nandyan din yung ating paglahok sa napipintong paglahok sa WHO Solidarity Trials for Vaccines. At kami natutuwa dahil nabigyan kami ng DBM ng sapat na pondo para diyan. Nandyan din yung mga ginawa nating pagsama sa WHO Solidarity Trials for Therapeutics at hanggang ngayon ay ongoing pa. Ang ating mga clinical trials para sa ating mga natural products dito sa Pilipinas, kamukha ng virgin coconut oil, ng lagundi at tawa-tawa. At nagkaroon na nga tayo ng resulta doon sa unang clinical trial sa BCO, sa virgin coconut oil, lalo na doon sa mga suspect and probable cases ng COVID-19. At yung iba pang mga drugs na sinasailalim sa clinical trials. Nandyan din yung gawa natin ng iba't ibang mga biomedical or medical devices na kailangan nitong panahon ng pandemya. Nandyan yung mga gamit natin para hindi masyadong lapit ang ating pasyente at ang ating mga health workers sa pamamagitan ng ating mga isinagawang mga gamit katulad yung sa specimen collection booth, yung mga disinfectant areas at yung ating mga robot na tinulungang ma-develop, ang ating pag-develop ng local ventilators, pati yung mga PPEs at iba pa. Andyan din yung ating modeling na isinagawa para magkaroon tayo ng atmang disease model para sa COVID-19, yung ating ginawang PASTER model. At tayo ay nanguna para magkaroon ng bill sa Kongreso na magtatayo ng Virology Science Institute of the Philippines. Nang sa ganoon, tayo ay magkaroon ng isang premier research center in the field of virology encompassing all areas in viruses and viral diseases, both in humans, plants, and animals. At kahit naman naging abala tayo sa mga pananaliksik at iba pang proyekto na may kinalaman sa COVID-19,
ay na-intensify pa rin ng Department of Science and Technology ang research and development activities sa tulong ng ating mga councils at agencies at mga kapartner na institusyon. Ang apat nating councils, apat kasama ang National Research Council of the Philippines ay ang Council for Agriculture and Aquatic and Natural Resources R&D, yung Council for Health Research and Development at yung Council for Industry, Energy and Emerging Technologies R&D, ang PICARD, PCHRD, PSHEARD at NRCP. Kaya tuloy-tuloy ang mga research projects na nasa ilalim ng National Harmonized Research and Development Agenda. Ito ay sumasakop sa area ng agrikultura, enterprise technologies, space science, genomics, mass transportation, development of smart cities, health and nutrition, disaster preparedness, and nuclear technology. Nandyan din ang mga major programs at projects which include yung ating development ng Maya 3 and Maya 4. Ito ang unang Philippine University-built nanosatellites at nandyan din yung ating deployment ng ating mga bagong tissue cultured and hybrid coconuts. Nandyan din yung pag-develop ng hybrid trimaran na gagamit ng wave energy para makatipid sa fuel. Nandyan din yung ating mga biomedical devices gaya na nabanggit ko kanina, yung mga R&D na may kinalaman sa defense and human security, yung may kinalaman din sa ating paggamit ng bamboo bilang musical instruments at yung pagtatayo natin ng regional yarn innovation and processing centers. Mayroon po rin po natin na isa ang DOST sa pinakabalang departamento ng ating pong gobyerno. Ngayon po naman, para sa espesyal na edisyon ng DOST Report, may makakatulong pa po ang ating kalihim sa pagbibigay ng mga naging highlight at accomplishments ng DOST sa taong 2020. Makasama po natin ang tatlong undersecretaries ng Department of Science and Technology. Kasama natin ngayon, DOST Undersecretary for Research and Development, Dr. Rowena Cristina L. Guevara. Magandang araw po, Yusek. Magandang araw sa iyo, Oni. Secretary Boy. Kasama din natin si DOST Undersecretary for Scientific and Technological Services, none other than Dr. Renato Suridio. Magandang araw, Yusek Rene, and Happy New Year. Magandang araw, Sec Boy. Magandang araw, Onin, at Happy New Year sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Yan. At syempre, makakasama pa rin natin si DOST Undersecretary for Regional Operations, Yusek Brenda L. Nazaret Manzano. Happy New Year po, Yusek Brenda. New Year, magandang araw po, Onin, Sec Boy, ang dalawang Yusek Gev, Yusek Rene, at lahat ng mga nanonood sa atin ngayong araw. Gaya ng nabanggit natin kanina, hindi iniisang tabi ng Department of Science and Technology ang mga ongoing projects natin. Kaya, Yusek Gev, kumusta ang naging mga proyekto at programa natin sa usaping research and development? Sec Boy, naging very productive tayo sa research and development kahit na nagka-COVID-19 tayo ngayong taon. Una sa lahat, yung Science for Change program, nabanggit na po ninyo, Secretary, na meron tayong niche centers in the regions for R&D, meron tayong RD Lead, meron tayong Cradle, at saka meron tayong BIS. Gusto ko lang po ipaalam sa ating mga kababayan, bakit ba tayo nagsa-Science for Change? Napansin kasi namin nila, Secretary, nung nag-umpisa tayo na ang ating R&D, 85% ng budget napupunta lang sa tatlong region, NCR, Region 4A, at saka Central Luzon. So, itong Science for Change program, pilit nating inilalabas yung R&D doon sa tatlong region na yon. So, nabanggit na ni Secretary kanina yung mga statistics, idadagdag ko lang na doon sa NICER, ito yung mga R&D centers na tinatayo natin sa mga universities, depende sa pangangailangan ng region, ay 70% ng R&D money sa NICER napunta dun sa mga regions outside
of NCR, Region 4A, at saka Region 3. Ibig sabihin, we were able to do science for change talaga dahil dito sa programang ito. Nabanggit mo naman na meron din tayong mga tinatawag na balik scientist. Ano yung balik scientists natin? Sila yung mga of Filipino descent na nasa ibang bansa. Pwedeng Filipino citizens pa rin sila, pwedeng hindi na. Pwedeng yung lola ng lola ng lola ng lola niya ay Filipino. Pwede pa rin sila maging balik scientist. Nagkaroon tayo ng 28 balik scientists. 12 sa agriculture, 10 sa industry, 6 sa health. Pero yung 28 na yan, nakaproduce ng 49 publications, 119 technologies and projects, saka 115 capacity building ang nagawa nila. Ganun kalakas itong ating mga balik scientists. At saka may mga pili sa kanila ng mga balik scientists na talagang naging ang tawag nga namin COVID-19 warriors. Katulad ni Dr. Salvania na lagi nyo nakikita sa Facebook at ine-educate niya ang ating mga kababayan tungkol sa COVID-19. Nandyan din si Dr. Ray Garcia na siya yung naghanap kung nasaan ba yung mga RT-PCR na pwedeng gamitin nung nag-uumpisa pa lang tayong mag-test para sa COVID-19 at wala pa tayong mga laboratories na nakatayo. Nandyan si Dr. Dalisay at saka si Dr. Saludes sa University of San Agustin na siyang nag-train itong mga researchers ng molecular biology para tumulong maging first laboratory personnel natin dun sa mga COVID-19 testing facilities. Now, doon naman sa grant in aid. Ang grant in aid ng DOST under the Office of the Secretary, meron kasi tayong 2.17 billion na itong taon na to na ibigay natin yan sa 340 approved programs and projects. Hindi pa yon. Nakatanggap tayo ng 1,166 project proposals. Ibig sabihin, yung ating Science for Change, epekto na kasi dumarami na yung kayang mag-propose sa DOST for funding under our grant in aid. So dun sa 14 na EXICOM meetings ng DOST na chine-chair ni Secretary, nakadiscuss tayo ng 290 programs and projects, including policies at saka yung amendment ng DOST Grant in Aid Guidelines. Alam po namin, ma'am, na naging mabuo po itong partnership at collaboration po ng DOST sa iba mga ahensya. Kamusta po makikipag-ugnayan natin sa kanila? Nako, tama ka dyan. Dito sa IPOPHIL, Intellectual Property Office of the Philippines, nagkaroon tayo ng signing ng Memorandum of Agreement dun sa Science and Technology or SciTech Superhighway Program para ma-fast track naman yung filing of applications for registration and grant and protection of IP rights ng ating mga researchers ng DOST. Yung ding Republic Act number 11337, the Innovative Startup Act, na ilabas natin dyan yung IRR at saka na-draft natin yung guidelines para sa Grant in Aid program ng DOST para sa startup. Nagkaroon din tayo ng Memorandum of Understanding between DOST and the Singapore National Research Foundation. Pero bukod dyan, ang pinakamalaking event natin for R&D ay yung tinatawag natin na 5th National R&D Conference. Kasi partnership ito ng DOST, ng CHED, Department of Agriculture, DENR, DICT, DTI, DOH, DND, at DPWH. Naging abala tayo, Yusik Geb, pati sa pagsuporta sa mga pananaliksik para tayo makatulong sa ating paglaban sa COVID-19. Maaari mo bang ibahagi ang ilan sa mga ito? Yes, Sec Boy. Hindi namin akalain na itong mga researchers pala ay magiging kasama natin sa paglaban sa COVID-19. Ang mga example ko dyan ay yung SaniPod. Na paglabas ng mga frontliners natin sa ospital, dadaan sila dyan, masasanitize na yung buong katawan nila at saka pananamit nila para pag umuwi sila sa kanilang mga tahanan, wala silang dalang virus. Yung namang Lisa robot ng UST, ay naging paraan para hindi na kailangang tao yung pumupunta palagi dun sa mga pasyente ng COVID para ma-avoid din yung contact ng ating mga healthcare workers. Tapos yung Gen Amplify COVID-19 RT-PCR detection kit, yan yung pinakagrabe talaga natin na ilabas. Kasi
study yan na nag-umpisa pa noong 2013 para sa dengue, na repurpose ng ating scientist na si Dr. Destura para sa COVID-19. Yun namang Philippine Textile Research Institute, naglabas sila nung ReWear. Ito yung face mask na 50 times mong pwedeng gamitin. Huhugasan mo lang yung panloob. Tapos yun namang ating pagtulong sa Rapid Pass, nung nagkakagulo pa yung ating mga intersection between 1 GCQ and 1 MCQ, ay natulong yung Rapid Pass para mas madaling makadaan yung mga sasakyan at saka yung mga tao. Gumagamit lang sila ng QR codes. Ang nabilib talaga kami, itong ating mga laboratories na naggumamit ng 3D printing para sa face shields ng mga frontliners, para sa paggawa ng mga Venturi channels para doon sa Philippine Children's Hospital at iba pang mga nawawalang mga parts ng mga medical equipment na kailangan sa COVID-19. Ginamitan natin ng 3D printing doon sa Advanced Manufacturing Center or AMCen ng MIRDC at ITDI. Nagkaroon din tayo ng mga AI-enabled thermal scanners. Yung RxBox nating project, na repurpose din siya para telemetered yung pagbasa ng mga sensors na nilalagay sa katawan ng mga pasyente ng COVID-19. At yung specimen collection booth natin na 132, na-distribute natin yan in just 1 month after i-request ng DOH. Siyempre, nandyan din yung nabanggit ni Sir na Faster, yung Tanod COVID, yung Ramdam, mga iba't ibang klase ng software to na naging kaakmang tulong para sa mga iba't ibang government agencies during the COVID-19 pandemic. At huli sa lahat, yung galing Picard. Alam mo, yung Picard Technology Business Incubators, yung mga products nila, ipinamigay nila dun sa unang response right after nagkaroon tayo ng COVID-19. So lahat ng mga yan, produkto ng research, nakita natin na talaga naman palang nagagamit sa paglaban sa COVID-19. Oh, right. But po yung Gev, makibalita po tayo sa scientific and technical services para sa bayan. Yung Rene, magandang araw po muli sa inyo at kamusta po ba? Ngayong 2020, siyempre nagbago ang pamamalakad ng iba't ibang mga ahensya under the Department of Science and Technology. Pagdating sa edukasyon, nakita natin na kailangang magbago ng plataforma, hindi na face-to-face kundi online. Kaya ngayong taon, nakita natin ang PISAY ay nag-develop ng tinatawag na PISAY Knowledge Hub, a learning management system, na kung saan nandyan po yung mga learning guides na dinevelop at nireview ng mga teachers upang mapadali at maging gabay ito sa mga scholars. A total of 9,319 scholars ang naka-enroll sa Philippine Science High School sa kasalukuyan. Pero nung initially nagkaroon ng mga community quarantine, ang iba't ibang mga campuses ng Philippine Science High School ay nagkaroon ng programa na ang tawag ay PISAY YUDA. Ito ay isang outreach program na kung saan maprotektahan ang mga frontliners natin against COVID-19 at matulungan din ang ating mga kababayan na nangangailangan. At nagbigay ang Philippine Science High School ng personal protective equipment or PPEs, pati na rin ang relief good. No? At ipagpapatuloy ng PISAY ang pag-i-improve ng kanilang knowledge hub. At siguro by next year, dahil nasa quarantine pa rin tayo, ay magkakaroon na ng first time ever, no? Ng online application para sa mga susunod na papasok sa grade 7. Ito pong deadline na ito ay sa January 15. Pagdating naman sa Science Education Institute, alam mo, napakaraming mga tinutulungang scholar, a total of 36,236 undergraduate and graduate level scholars ang binabantayan ng SEI at binibigyan ng financial assistance. At nakakatuwa na kahit po sa panahon ng pandemya, maraming nag-volunteer upang maging frontliner o di kaya ay makatulong sa pag-asiste sa iba't ibang mga organisasyon o pagbibigay ng mga relief good. May total na 1,097 DOST SEI scholars
including Bangon Marawi Scholars, ang nagkaroon ng volunteer work. Ito ay sa pag-produce ng alcohol, face mask, 3D printing, at yung iba naman ay talagang frontliner sa ospital. Ang iba din naman ay pagtulong sa relief operation. Pagdating sa mga scholar, hindi naman talagang scholar para sa kanilang sarili lang. Sila ay tumutulong. Sila ay scholar ng bayan at marami po silang mga ginawa. Unang-una, may tinatawag na mga patriot, no? Patriot Scholar Project ang DOST-SEI. At dito tinatangka natin na mahubog ang ating mga kabataan upang talagang makita ang importansya ng pagtulong sa ating bayan. At nagkaroon po sila ng iba't ibang webinar. Ang isa dito ay yung tinatawag na webinar for DOST scholars na Deepening Civic Leadership and Humanitarianism among Patriot Scholars through Sectoral Initiatives. May education, may agriculture, may industry, may pang-disaster pa. At nakasama nga tayo doon at talagang well-attended ito nationwide. At ang maganda, meron din silang mga innovation para maging economically progressive yung mga kababayan nating mahirap. Pagdating naman sa pagtulong sa Department of Education at mga guro, merong programa ang SEI na ang tawag ay Science Teacher Academy for the Region or STAR. Ang nagkaroon sila ng 14 na webinar. Iba't iba ang topic. May mga about digital gaming, developing critical thinking, design thinking, napakarami. And kulang-kulang na mga 900 na mga teachers ang lumahok dito. Ang pinaka-importante at maraming mga nag-attend ay yung sa pagtuturo sa mga guro sa dinevelop na DOST courseware in Science and Mathematics for e-learning. A total of 14,770 teachers sa buong Pilipinas ang dumalo at ang nabanggit na courseware ay nasa Department of Education Commons. Website po nila na kung saan pwedeng i-download. Maraming mga nangyari pang mga pagbabago, maraming mga courseware na nasa platform ngayon sa Android and Google Play Store ay pwede nilang ma-download. At siguro, blessing in disguise ngayong taon, nagkaroon ng online application para sa undergraduate ng DOST Scholars kaya hindi nahirapan mag-transition sa dating requirement na in-person pa mag-apply to online. At ito ay pagpapatuloy at gagawin din ito sa graduate level. Pagdating naman sa Science, Technology and Information Institute, itong ahensyang to ay parang lalong naging abala dahil nga sa naging community quarantine and mobility restriction at nauso na ngayon yung mga online platform, pati itong ating mga DOST report. At dahil po sa ganitong mga ginagawa ng DOST, ang STI ay nag-develop ng iba't ibang media platforms. At dito natin nakita na ang DOST ay na-mention 7,044 times sa iba't ibang mga media. At ito ay napakahalaga. Isa na rin yung sa social media, no? Sa mga inilabas ng DOST-SEI na 1,859 COVID-related social media posts, ito ay may 7,300,000 plus na reach and 281,000 engagement. Ang magandang balita sa mga programa na ginawa ng DOST, like DOST-TV Science for the People, ito ay nakatanggap ng maraming award. In the middle of the year, tulad ng Galingan ng Kanlaran, bilang Most Developed-Oriented Radio TV Station Online Platform. Ganon din sa UPLB Award, no? At natanggap din nila ang Most Development-Oriented Livelihood Program, Most Development-Oriented Feature Story at maliban pa doon sa naging finalist sa Catholic Mass Media Award for 2020. Ang napakaganda rin na ginagawa ay patuloy na pagpapa-improve ng Starbooks. No? Ito ay isang resource na pwedeng magamit ng iba't ibang mga lugar kahit walang internet connection
At ito ay very timely sa panahon ng COVID-19 quarantine. Maliban doon sa datihang computer portal ay meron din silang mga apps. Siyempre, hindi mawawala ang pagkakaroon ng virtual presser sa tulong ng DOST-STII at marami po tayong pakinabang dito. Sa National Academy of Science and Technology, patuloy po ang kanilang pakikipag-ugnayan sa kanilang mga national scientists and academician at nagkaroon po sila ng 18 or 18 policy recommendations, advisories, and comments on various topics para makatulong sa decision and policy making ng ating bansa at para naman sa edukasyon at kaalaman ng ating mga kababayan, nagkaroon po sila ng 48, 48 mga webinars and policy forum. Kaya sa ngayong pandemya, dumami ang mga ganitong mga educational advocacies kasi we don't really move a lot, but we sit down and listen to many people. Yusek Rene, madami ding mga kalamidad ang kinaharap ng bansa nitong nakaraang taon. Kumusta naman ang naging mga programa natin sa DOST sa area ng disaster risk reduction and climate change management? Tama po kayo, Sekboy. Napakaraming mga kalamidad na dumating sa ating bansa. Nauna dyan yung pagsabog ng Taal Volcano, sumunod yung pandemya, mga bagyo na walang tigil in the second half of the year at ganoon din yung malalakas na paglindol. Pero yung pagbabantay po sa ating mga natural na panganib na dumadaan talaga dito sa ating bansa ay na-improve po dahil po sa pagpapatuloy sa pag-asa ng pag-establish ng mga Doppler radar. Sa kasalukuyan, may 17 Doppler radars na tayo and ongoing yung 3 pa. At sana by 2021, magiging 20 ang ating Doppler radar. At dahil po sa mga pag-improve ng mga monitoring equipment, nagkaroon ng pag-asa ng achievement na 54.6 kilometer forecast track error na kung ikukumpara natin sa usual na mga reference ay less than 100 kilometers po, no? Usually 100 po ang ating reference. Pagdating naman po sa flood forecasting system, meron na tayong 13 flood forecasting and warning centers in 13 major river basins out of 8. So yung 5 dito ay patuloy pong ginagawa at pag nakompleto po ito by next year ay makukompleto na po natin yung 18. Nagkaroon din ang pag-asa sa tulong din ng DOST Grant Aid sa pagmamapa ng mga lugar kung saan magiging malakas ang hangin within 20 years, return period, 50 years, and 100 years. Ito po ay kailangan natin para magkaroon ng tamang giya or guidance pagdating sa ating building code and structural code at pagtatayo ng mga bahay. Napaka-importante po yung information campaign na ginagawa ng bawat ahensya, ng PVOX at Pag-asa. At sa Pag-asa, nagsimula silang magkaroon ng tinatawag na impact-based forecasting. Hindi lang yung ulat ng panahon ang kanilang binibigyang pansin. Importante yung pagbibigay ng mga panganib na pwedeng tumama at most importantly, ano yung epekto. Pagdating naman po sa PVOX, meron na po tayong 108 earthquake monitoring station sa buong bansa dahil 4 po ang nadagdag na mga stations. At ang mga volcano naman ay patuloy na ini-improve. Kaya nga po, pagdating po sa eruptions ng mga volcano tulad ng January eruption ng Taal Volcano, ay nababantayan nating mabuti at kahit nga nagiba o nasira yung ibang mga instrumento ay madaling napalitan. Pagdating naman po sa pagmamapa ng mga lugar na posibleng tamaan ng mga paglindol, pagsabog ng bulkan at tsunami, ito po ay maraming nagawang mga mapa. In fact, may updated active faults map po tayo sa Mindanao. Katatapos lang po nating i-publish at dito po natin makikita yung kung saan dapat iwasang magtayo ng mga bahay. Lahat po ng mga mapa at mga posibleng maapektuhang lugar ay nandun po sa Hazard Hunter Philippines app na binanggit na ni Secretary kanina at ito po ay makakatulong sa paghahanda ng bawat mga local government, businesses at ng bawat mga pamilya.
Ilan po ito sa mga inisyatibo ng Timog sa Pag-asa at mark po na talagang dumami ang pa-seminar dahil nga sa sitwasyon ng COVID at palagay ko mas dadami pa next year kasi nga nasa quarantine pa rin tayo. Alright. Maraming salamat po, Yusek Rene. Ang DOST po hindi lamang aktibo sa Metro Manila. Marami pong mga programa ang DOST sa bawat rehiyon ng Pilipinas. At upang ibahagi ang ilan sa mga ito, makakasama natin si Yusek Brenda. Hi, ma'am. Thank you, Onin. Yes, ma'am. Alam natin ang taon 2020 has been a challenging year for all of us. Isa sa mabigat na challenge na naidulot ng COVID-19 pandemya ay ang malawakan travel restrictions. Marami na nawalan ng trabaho at naapektuhan ng kabuhayan kasama na dyan yung ating mga OFWs. Bukod sa kakulangan ng supply ng pagkain, nakita rin natin ang kakulangan ng ating healthcare system. Sa kabila ng pagsubok na hatid ng pandemya, ang 16 regional offices at 80 provincial science and technology centers ay patuloy na naghahatid ng angkop at dekalidad na serbisyo sa taong bayan. Hindi natinag ng pandemya ang pagbibigay serbisyo ng DOST sa bayan sa kabila ng mga panganib at pagsubok na kinaharap sa panahon ng pandemya. Sa pamamagitan ng ating mga regional at provincial offices, ang mga programa at proyekto ng DOST tulad ng SETUP, CES, Science for Change na binanggit ni Yusek Kev kanina, Food Innovation Centers, One Expert, One Lab, One Store, at marami pang iba, ay patuloy ang implementasyon sa buong bansa. So as an update sa mga programang ito, from January to September of 2020, this year, ang DOST regional offices have funded 475 new setup projects amounting to 499 million pesos. The setup interventions provided by the regional offices through this program resulted in the generation of 2,438 jobs and 2.3 billion sales sa ating mga setup beneficiaries. And a total of 4,660 scientific and technical interventions were provided, benefiting 7,370 firms and other entities. Yung One Store, One Expert, at One Lab ay ilan sa mga support programs ng SETUP. Ang mga services na hatid ng mga programang ito ay ma-access online. As of September, nasa 13,454 na iba't ibang produkto ng gawa ng ating mga setup beneficiaries or MSMEs na tinulungan ng program na napakaloob na nasa One Store. Ayon sa datos, 262 million pesos ang online sales na nalikha sa pamamagitan ng e-commerce platform na ito. Hindi pa kasama dito yung mga sales ng mga physical hubs that we have all over the country. Meron tayong mga 28 ngayon, One Store physical hubs. Meron na rin tayong 822 na mga eksperto sa iba't ibang larangan ng science and technology ang kabilang sa One Expert. As of 30 September 2020, One Expert recorded 264,600 website visits, 70,760 online clients and unique visits, and 50 queries received and responded. On the other hand, yung One Lab or One-Stop Laboratory Services for Global Competitiveness provided 135,763
testing and calibration services to 54,641 warm-bodied customers, or 13,861 firms. The total fees collected amounted to 86 million pesos, while yung gratis services were valued at 4.8 million services, kasi meron po tayong mga binibigay na free services, testing services for some of the clients for the first time, and binavalue lang po natin ito. We don't charge it. Yung CES naman, on the other hand, 24 na bagong mga community ang natulungan ng DOST sa pamamagitan ng CES, or Community Empowerment through Science and Technology Program ngayong taon. Ayon sa datos, 106 CES livelihood projects ang nakakahalaga ng 39 million pesos ang naipatupad sa mga communities na ito. Sa kabuuan, 374 na mga communities na sa buong bansa na bigyan ng tulong sa pamamagitan ng programang ito ng CES program. Nakapaglunsad din tayo, Yusek Ren, ng mga bagong programa nitong nakaraang taon. Katulad ng ating programa para sa ating mga OFWs na gusto nang mag-settle dito. Maaari mo bang ibahagi ito sa atin? Yes, sir. Based sa inspirasyon and guidance that you provided, ang regional offices conceptualized new programs. In fact, some of these programs were already launched and implemented first half of 2020. Ang mga programs na ito are as follows: iForward Philippines, or Innovations for Filipinos Working Distantly from the Philippines; iStart, or Innovation, Science, and Technology for Accelerating Regional Technology-Based Development; GRIND, or Grassroots Innovation for Inclusive Development; DOST Smart Food Value Chain, and of course, the Setup 4.0. Yung iForward Philippines ay programa para sa ating mga OFWs na naglalayong matulungan sila na makapagsimula ng technology-based business dito sa bansa. Yung mga qualified na OFWs ay binibigyan ng pagkakataon na matutunan ang iba't ibang aspeto ng pagnenegosyo sa pamamagitan ng training workshops at learning sessions during the phase 1 of the program. Noong October 30, 2020, matagumpay na nakapagtapos sa phase 1 ang 59 na OFWs na nakalahok sa programa. Sa phase 2 naman, sila ay pagkakalooban ng Innovation Enabling Fund para makabili ng equipment para sa negosyo nila. Patuloy na bibigyan ng DOST ng angkop na technical support and assistance ang mga matagumpay na OFW beneficiaries hanggang mapasimulan at mapalago nila ang kanilang technology-based enterprise. Another program launched in 2020 is the iStart, or Innovation, Science, and Technology for Accelerating Regional Technology-Based Development. Ang programang ito supports balanced development geographically by accelerating regional growth through science, technology, and innovation. DOST, through the program, will assist provincial, local government units in developing a technology-based development plan for the agri-based, manufacturing, and service sectors. Attract new technology-based investments, kagaya ng binanggit ni Secretary kanina, in accordance with the validated plans and in collaboration with LGUs. And most importantly is yung engage
yung researchers, scientists, and engineers who will support technology-based investments and projects in the regions and provinces. The program makes use of the University of the Philippines Planning and Development Research Foundation Incorporated, or UP Planades Development Model, which is a result of a DOST-funded study in identifying growth areas in the country. Planning officers from the provincial governments of the identified growth areas were trained on the use of the Planades development model. For the first batch of the training, which took place in August 2020, a total of 317 DOST-sponsored and 428 non-DOST-sponsored individuals coming from LGUs, GOCCs, academe, and private sector attended the training. Ang isang magandang halimbawa, ang naging pilot implementation nitong iStart ay sa Leyte, Region 8. Sa pagtutulungan ng expert na si academician Alvin Culaba at ang local na pamahalaan ng probinsya ng Leyte, headed by the very active and supportive governor, si Governor Nick Petilla, nabuo ang STI framework at strategies na magiging sandigan ng pag-uunlad ng ekonomiya ng probinsya ng Leyte. Ang Eastern Visayas State University, DOST-8, and the Provincial Local Government Unit ng Leyte ay nagtayo rin ng indoor smart farm gamit ang teknolohiya na dala ng balik scientist, Isekep, na si Dr. Joel Coelho. Yung pilot implementation naman ng Grassroots Innovation for Inclusive Development or GRIND program, which was launched in the second half of 2019, is already yielding results. This program is aimed at promoting inclusive growth and reducing poverty and inequality through the development of grassroots innovation ecosystem in the country. GRIND enables the marginalized community to adapt to the changes and challenges posed by the pandemic through the development, promotion, and adoption of grassroots innovation. So far, dun sa pilot implementation ng GRIND program in 2020, this is led by DOST-11, they were able to accomplish the following. Kasi may 4 na components yan. No? Under the first component, which is the learning component, they've already created a database on grassroots innovations. This was accomplished through the Salik-Lakbay Solutions Mapping Adventure, or Salik-Lakbay activity created by UNDP Accelerator Labs in order to capture, map, and learn the collective intelligence of grassroots innovators. Yung sa leveraging component naman, the accomplishments or the deployment of the grassroots innovations, testing of identified grassroots innovations, like for example, yung indigenous fruit for possible food production, food product commercialization, possible funding of weaving facility and materials through grassroots innovation funds, and capacity building. Under the linking component, the accomplishment is the establishment of partnerships and collaborations and linkages with government, industry, the academe, the civil society sector, and the media. And under the legitimizing component, finalization and endorsement of one policy paper on grassroots innovative enterprises by the Regional Research, Development, and Innovation Committee,
under the Regional Development Council. Malaki rin ang naging partisipasyon ng mga DOST regional offices sa pagbuo ng DOST Smart Food Value Chain Program. Ang mga regional directors ang siya rin magsisilbing value chain managers sa kani-kanilang rehiyon bilang bahagi ng program implementation. Layunin ng programang ito na magamit bilang kasangkapan ang mga smart and innovative technologies sa kabuuan ng food value chain. Ang waste management, human resource development, human resource system ay kasama rin sa program. Ito maganda, capitalizing on the gains of the Small Enterprise Technology Upgrading Program and considering the several factors such as what is happening now with the COVID-19 pandemic and the fourth industrial revolution. DOST regional offices came up with an upgraded version of the program. We call it Setup 4.0, which was launched in November 2020 and will be fully implemented in 2021. Under this enhanced version of the program, MSMEs will be categorized based on their level of development and will be provided with S&T interventions tailor-fit to their needs. Banggitin ko rin yung major role ng mga regional offices in the deployment and implementation of several COVID-19 initiatives mentioned earlier by Yusek. This include the deployment and implementation of specimen collection booth, the rapid fast PH, although this is for DOST NCR, the feasibility analysis of syndromic surveillance using spatio-temporal epidemiological modeler for early detection of diseases or faster, and even the time of COVID. Alright. Salamat po, Professor. Ayan po mga kaibigan, napakarami na naging programa po ng DOST para sa bayan noong nakarang taon. Ano pa kaya ang dapat natin asahan para sa darating pang mga taon? Yan naman po ang ating pag-usapan sa pagbalik po ng DOST Report. Ang Oras Pinas ay ang kampanya ng DOST upang sama-sama natin iset ang ating orasan ayon sa Philippine Standard Time o PHST. Ito ay alinsunod sa Republic Act No. 10535 o ang Philippine Standard Time Act of 2013. Ito ang pagtalaga sa Philippine Standard Time bilang official time ng bansa at ang DOST Pag-asa naman bilang official timekeeper nito. Dahil dito, ang lahat ng mga orasan sa mga pribado at pangpublikong tanggapan, ospital, paaralan, airport, seaport, radio stations, telebisyon, at marami pang iba ay kinakailangan sumunod sa Philippine Standard Time at i-display ito sa publiko sa lahat ng pagkakataon. At para malaman ng mas nakararami, kada taon, ang unang linggo ng Enero ay itinalaga bilang National Time Consciousness Week. Kaya para laging on time, isync mo na ang iyong orasan. Dahil ang Oras Pinas ay One Nation, One Time. Pilipinas, on time. Kanina po binalikan natin ang ilan sa mga naging laman ng mga balita sa mundo ng agam at teknolohiya. Ngayon naman ay bibigyan tayo ng pasilip sa mga dapat asahan mula sa DOST. Unahin na po natin si Yusek. Ma'am, ano po ba mga dapat asahan ng ating mga kabayan sa DOST? Sa susunod na taon, mag-uumpisa na yung mga projects na in-approve natin nitong taon na ito. Ito yung mga dumaan dun sa ating bagong programa na ang tawag natin Monitoring and Evaluation Protocol, na kung saan iniskoran natin kung sino yung mga bibigyan natin ng funding. So dun sa nag-apply na 888 na mga proponents,
ang ating na-approve ay less than 100 lang. At lahat sila ay magsisimula at ang mga fields nila ay yung ating normal na fields, which is agriculture, health, at saka industry. Inaasahan natin na dahil medyo select talaga itong ating nagawang pag-evaluate sa mga proposals nito, isigurado tayong magsasucceed sila. Yan lang po, Sir Onin. Yes, Onin. Sa susunod na taon, dadami ang ating mga scholar. Sa Philippine Science High School, mga 9,612 ang kukuning scholar. Pagdating naman sa Science Education Institute, kasama ang undergraduate and graduate, may total na 43,300 plus na dati ay 36,000 lamang. At plano natin na gawing online na ang application sa graduate level at susubukan din natin na maibigay once a year lang ang mga stipend ng mga scholar natin. Pagdating naman po sa Science Technology Information Institute, sisikapin nilang mag-develop ng knowledge management system na kung saan ito ay isang struktura na ang mga information, mga updated news and feature stories ay madaling hanapin. At syempre, siguro, sana kaya ay gagamitin natin ang TV Whitespace para mapanood ang DOST TV. Pagdating naman sa disaster risk reduction and management, patuloy pong mag-i-improve ang DOST VVOX sa kanilang monitoring sa earthquake, 4 na stations ang itatayo. Pagdating sa volcano, maliban doon sa pinapatong lang na in 1 meter depth ang mga instruments, magkakaroon tayo ng borehole seismometers sa Canlaon and Bulusan Volcano. Meron na tayo sa Taal Volcano at patuloy nating papalawakin ang gamit ng GeoRISK Philippines Initiative at kasama ng mga apps na Hazard Hunter and GeoMapper. Sa kasalukuyan, marami pong interesado na local government, mga businesses, mga insurance industry at mga bangko sa paggamit nito. At ang Pag-asa naman ay ipapatuloy ang pagtatayo ng Doppler Radar and Flood Forecasting and Warning Center, pero magfo-focus sila sa pag-develop ng mga information systems para magamit nila ang artificial intelligence and data analytics para pag-improve ng kanilang forecasting. Yun po ang ilan sa mga proyektong gagawin sa scientific and technical services. Ang commitment ng mga regional offices for 2021 is, first and foremost, yung sustained implementation ng ating CEST at saka Small Enterprise Technology Upgrading Program. Siguro, maganda din ibalita na itong dalawang programa has been favorites of some of our makers and have already been receiving mga Congress initiative, Congress insertion initiatives. So even for 2021, we expect, lalo na itong CEST, ay mapalago pa because, well, we heard that there will again be another big amount from a certain congressman for the CEST and also for the Small Enterprise Technology Upgrading Program. Ang pangalawa is we have already successfully transitioned some of our MSMEs and prepared them for the fourth industrial revolution. We still just have to workshop on the exact number kung ilan ang itatarget nating MSMEs na matulungan natin na talagang ready, IR 4.0 ready na sila. Of course, yung in-start nating iForward Philippines program, sustain po din natin ito kasi nasa phase 1 pa lang ito. So yung phase 2 where we will be providing them already the equipment, the Innovation Enabling Fund, ay isusustain po natin yan. And inano na natin yan per region office, because some of the OFWs are based in the regions. Through our iStart program, we would have contributed to the national government's effort in addressing the development divide, hopefully among our people.
And of course, we commit to have an extensive use of IT system. Kung sa ngayon ay gamit na gamit or yung mga ROs natin are IT savvy, we will still improve this and really have an extensive use of the system. So we would improve our service delivery. And we see that next year, more transactions will still be done virtually. Maraming pong salamat, Yusek Brenda. Ang aming pong pagbati sa lahat ng bumubuo ng Department of Science and Technology sa kabila po ng pandemya na nanatili po nakatayo ng nindigan para sa pagkakaisa. Ayan po mga kaibigan, napakarami pong programa ng DOST ang maaari natin asahan para sa taong ito. Sekboy, ano po ang inyong mensahe para sa araw na ito? May ilan akong mensahe, Onin. Unang-una, ang aming hangarin ay magamit ng mas nakararami ang mga outputs ng research and development na aming nagawa. Kasi hindi naman sapat na natapos yung R&D. Kailangan ito ay magamit ng kinauukulan, maging ito ay ang taong bayan, ang ating mga pamantasan o kaya naman ay ang ating mga industriya. At hinahangad ko at sisikapin ko na mas maraming mga line agencies or departments, no, ang aming maging kapartner sa pagsagawa ng research and development at na iba pang mga activities na makapag-aangat sa antas ng buhay ng ating mga kababayan. Traditionally, ang matagal na naming kapartner sa pag-R&D ay ang Department of Health at ang Department of Agriculture, gayon din ang CHED. Nitong nakaraang 2 taon ay naging very active sa aming research and development programs bilang kapartner ang Department of Public Works and DPWH, ang Department of National Defense at ang Department of Energy. At sisikapin namin na sa papasok na taon at tuloy-tuloy na sana ay magkaroon din kami ng malakas na collaboration sa Department of Transportation, lalo na yung paggamit ng aming mga na-develop na mass transportation, ang Department of Environment and Natural Resources, kasi napakarami naming studies on the environment, ang Department of Trade and Industry at ang Department of Information and Communications Technology, lalo na dun sa pagtulong sa ating mga innovative startups. At syempre, hangad ko din na tumaas lalo ang ating global rankings when it comes to innovation. Kahit konti ang ating budget, ay efficient na magamit ang ating resources nang sa ganon ay umangat ang ating standing sa buong mundo pagdating sa innovations. At ako'y lubos na nagpapasalamat sa aking mga co-workers sa Department of Science and Technology na ang tangi ko lang masasabi, sila ay dedicated at talaga namang tao sa puso ang paglilingkod. At siguro sa amin ding mga kapartners, maraming salamat. At siguro may papangako ko, ay tinitiyak ko at pinapangako ko ang ibayong paglilingkod namin para sa ikabubuti ng ating bansa. Maraming salamat at maligong bagong taon sa lahat. Salamat po, Sir Boy. At syempre, nais natin ipaalala sa bawat Pilipino ang observance ng National Time Consciousness Week sa unang linggo na Enero. At sa taong ito, inilunsad ng DOST ang Oras Pinas with the tagline, One Nation, One Time, Pilipinas on Time. Siguradong tama ang iyong oras, bistahin ang DOST Pag-asa website. Abangan niyo rin po ang Sinisiyensya tuwing Lunes, alas 5 ng hapon at Expert na online tuwing Merkules, alas 5 ng hapon, kasama si Jel Miranda sa DOST TV Facebook page at YouTube channel. Mas marami pang balita mula sa mundo ng siyensya at teknolohiya ang ating pag-uusapan, kaya tutok lamang kiting Biyernes, alas 4 ng hapon dito sa DOST TV Facebook page. Ako po si On Miranda. Ito ang mga balitang may kinalaman sa siyensya at teknolohiya para sa bawat Pilipino straight from the SNTO 40 ng bansa. Ito ang DOST Report. Happy New Year po!